Hello, good morning mga katik. Dito na pala tayo mga katik, no, sa probinsya ng Samar. So ayan, no, yan yung helper ko, natutulog pa. So meron palang dinalang unit dito mga katik, no, sa amin dito sa bahay. Meron palang dinala dito na dispenser dito sa bahay. So yung ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong unit mga katik, no. So wala siyang compressor, no, electronic lang yung nagpapagana sa kanya para lumamig. Ayan mga katik, oh. Ganyan lang siya, no. Maliit lang siya kasi personal gamit lang siguro to sa bahay. Ayan. Pwede to lagyan ng mga, kung mayroon kayong medisina na kailangan ng temperature para lumamig, meron din siya para sa init. So dual purpose to mga katik, no. Tingnan natin dito mga katik sa likod. Ganito yung design niya. Sige Erwin, paano mo nga dito sa likod? Yan. So ganito pala yung likod niya mga katik, no. So ang problema nito mga katik, ayaw lumamig. So nag-on lang siya. Makita natin umiikot lang yung kanyang blower. Mamaya ipakita ko sa inyo, bubuksan natin to. Ngayon itatry natin, no, saksak natin mga katik. Si Erwin, saksak mo nga yung ano, ano mo muna Erwin, ikabit mo muna tong ano. Yan. Titesting muna natin mga katik, no. Ayan, nakasaksak na. Erwin, yan. So yung maganda to kasi mayroon siyang option para sa 12 volts. Ayan, makita natin mga katik, mayroon siya para sa 12 volts DC. Mayroon din sa AC to 20 volts. Ngayon mga katik, ayan, umiikot na siya. Ayan. Ayan, napansin nyo mga katik, umandar na yung kanyang blower, no. Ayan. Ngayon wala siyang lamig. So nakita nyo mga katik, itong cold and hot, wala siyang power. Kahit ilipat nyo yung kahit alin dyan, kahit saan nyo ilipat, no. Ilipat nyo sa hot, so wala siya. Ilipat nyo sa cold, so wala din siya, no. Ayan. So wala siyang lamig. Ngayon lang ako naka-encounter mga katik, no, ng ganitong electric dispenser, no. Electronic lang yung nagpapagana. Ayan. So wala siyang lamig. So ngayon i-check na natin mga katik, no, ano yung problem nito. Baka meron din kayo sa bahay nyo na ganitong unit. Pwede nyo tingnan mga katik, no, kung ano yung problem pag ganito ayaw lumamig. So ngayon pabubuksan na natin, no, kay Erwin. Sige Erwin, so buksan mo sa likod. Si Erwin pala mga katik, yung bago nating partner, no. Isang gwapong pamangkin. Yan. Bubuksan na ni Erwin sa likod para makita natin ano yung problem niya. Ilaw na lang yung pasoy pa. So ito mga katik, no, dinala to dito sa bahay namin dito sa Katarman, Northern Samar. Yan.
Okay na, sa bawbaw na Erwin. Bawbaw na. Shout out mo na Erwin sa mga taga Liberty. Sinong gusto mong shout out? Okay, yan. Yan mga katek, nakita nyo na. Ayan, naka-on siya mga katek, gumagana yung kanyang blower. So ganito yung makikita natin sa likod nung inopen natin. So ang nagpapalamig sa kanya mga katek, itong pinaka heat sink niya. Makita nyo mga katek, yan lang yung nagpapalamig sa kanya. Pasoy Erwin nung pahawak Erwin. Ganyan lang So check natin ngayon mga katek. Isa-isayin natin kung meron talaga siyang supply na mayroon siyang power na makukuha natin. So una i-check natin mga katek pag ganito, unang i-check natin itong galing dito sa main board. Galing dito sa main board lapit na rin. So yan. So ito yung main board niya mga katek. Ito yung DC board niya ito. So ito yung AC board, ito yung DC niya maliit lang, makita nyo. So unang i-check natin itong supply na pinanggalingan niya ito yung AC papunta rito sa DC. So itong board mga katek, ito yung nagsusupply dito sa kanyang heatsink. Kita nyo. So kukunan natin ng kanyang voltahe ito yung tester natin, nakasit sa AC. Yan, titingnan natin to. Yan, tingnan natin kung may makuha tayong 220. Ayan, kita nyo tester mga katek, 220 galing dito. So sunod na i-check natin dito sa DC volts. Check na natin kanina, mayroon tayong nakuha dito na 12 volts galing dito sa main board papunta dito sa DC. Mayroon tayong nakuha 12 volts ngayon i-check naman natin itong heatsink mga katek. Ito yung nagpapalamig sa kanya ito yung bali pinaka compressor niya. Dito niya ito yung nagbibigay sa kanya ng cold or hot, depende sa setting na gusto natin. So ito yung switch nun, ito yun, nakasit natin ngayon sa cold. So nakita natin walang ilaw. Yan, linagay din natin sa hot, so nakita natin wala rin. Ngayon titingnan natin kung ano yung problem niya. So bakit wala siyang ilaw bakit ayaw lumamig. So titingnan natin kung mayroon tayong makuha dito na 12 volts dito sa board niya. So wala kita natin maligalig wala, sabihin wala siyang reading na 12 volts. So i-check natin mga katek, ikatlong i-check natin itong switch, possible nandito yung problema nun. So paano natin ma-check to mga katek? Pwede natin tong i-check ng actual habang naka-on siya. Ito kasi yung switch niya mga katek, tatlo yan. Pag dito na side, ito yung hot, dito naman ito yung cold. So makita natin dito mga katek, ayan, makita natin nasa cold siya pero wala siyang ilaw. So ang gagawin natin para ma-check lang natin, itong Phillips screw pwede natin idikit dito mga katek awareness lang para sa mga bata, bawal to. Doon lang sa mga technician.
So idikit natin itong mga tik dalawa, no? Para malaman natin kung ito nga yung may problema. Ayan, makita mo natin umilaw, no? Ayan, nakita natin. Ayan, nakita natin umilaw na siya, no? So ito lang yung possible na may problem, no? Umilaw na siya yung cold. So nakita nyo mga tik dito sa taas. Dinikit lang natin to, itong Phillips screw. Dinikit lang natin sa dalawang terminal dito. Tapos dito. Ayan. Bilaw na Erwin. Ayan, nakita natin. No? Dito ka sa taas Erwin. Video yan. Ayan, tinapat ko lang yan mga tik yan. Para ma-check natin ang actual mga tik, no? Itong dalawa, tapat lang natin dito sa dalawang terminal yan. Dalawa yan. Ayan, umilaw na di ba mga tik? Ayan. So, dito, naka-setting natin sa hot, no? Kanina nung sinit natin sa cold, ginanon natin sa cold yung switch. Tapos, tinap natin tong Phillips screw dito sa dalawa na to. Tapos yun, umilaw. Ayan. Kita nyo yung green, umilaw, no? So, na-confirm natin mga tik, no, na kanyang problem is itong switch nya. Ayan. So tatry muna natin, no, paganahin kung lalamig na, no. Tatry natin mga tik lagyan ng langis kasi siguro nag-stock up to or nabasa dahil bumaha dito sa lugar namin dito sa Katarman. Kaya ganun siguro, no. Try muna natin, no, lagyan ng langis. So ngayon, babaklasin ni Erwin, no, para ma-try natin i-repair. Sige Erwin, pasuyo, patanggal. Patanggal ng saksakan. Yan. Sige ito, Erwin. Yan. So tatanggalin natin itong mga tik, no. Nakaano lang to dito mga tik. Nakadikit lang to, itong pinaka sticker nya. Yan. Nakadikit lang to. Tapos nandito yung makikita natin yung dalawang terminal. Yan, yung dalawang screw. Sige Erwin, so yun. Tatanggalin natin yan mga tik. Tatry natin i-repair. Lalagyan natin ng langis. Or meron tayong brake fluid. Sige. Ayan, natanggal na natin mga tik, no. So, tatry natin ito mga tik. Ayusin yung kanyang brake, kanyang switch. Ayan. So, try natin, no. Kuha muna tayo ng kinakailangang tools. Lalagyan natin ng brake fluid. Ayan. Lalagyan natin yung kanyang switch. Tatry natin kung mapapaandar natin, no. Tulong switch lang lalagyan natin. Ayan, tapos ganun nyo lang. Siguro matagal na to na stock kaya nagkaganon.
Yan, tapos i-blower natin, no? Kuha tayo blower. Steady lang. Paupo mo sila nga bantay lingat tapugi. Tapugi sila nga bantay tapugi. So, tatry na natin, no? Sasaksak na natin mga katik. Bye-bye, boss. Bye-bye. Kalungkot ko yun na din, boss. Try na natin, no? Testing natin. Wala pa rin. Kailangan natin ngayon ng maayos. Lagyan pa natin. So, di na mga tik, nandito na. Maayos na siya, no? May ilaw na yung kanyang... May ilaw na kapag nasa cold, may ilaw na kapag nasa hot. Yan. Kita natin mga tik na. So, linagyan lang natin, no, ng brake fluid. Ito. Tapos, nag-loose yung kanyang ano dito sa likod ng kanyang switch. Kita nyo yan. Ayan. Tutok dito rin.
Yan, yung isang ano na yan. Ito, hininang lang natin. Yan. So, yun lang yung naging problem niya mga katekno. Yung nag-loose lang yung kanyang switch dito sa hot and cold. Ngayon, ipipix na natin mga katek para makita natin yung talagang final. No? Pero lumalamig na yan. Dito sa loob mga katek, makita nyo dito. So, lumalamig na yan. No? Kakaiba tong unit na to, no? Na dispenser. No? Yan. Kakaiba to, no? Yan. Lumalamig na dito sa loob. Yan. So, ganyan lang siya kalaki. So, umiinit na siya dito. Yan. Pero doon sa loob, malamig. Pag once naman na nakalagay siya sa hot, yung kanyang seating, dito naman, mapansin natin, malamig. Pero doon sa loob, mainit. So, parang sa aircon na rin, yung evaporator, yun yung malamig. Sa condenser, yun yung mainit. So, napaka-unique ng unit na to, no? Lilinisin na lang muna natin to bago natin takpan. So, dito yung master natin, no? Si Erwin. Shout out kay Erwin. Okay. Fix muna natin mga tekno. Takpan muna natin. So ito na mga katek, no? Natapos na natin. So i-on natin yung kanyang cold. Ayan. 'Di ba? Milaw na. Yung kanyang hot naman. Ayos. So ayos na mga katek. Ayan. 'Di ba? Okay na. Ayan. Ayan. Kita nyo, nagmo-moist na dun, oh. Nagmo-moist na. Lumalamig na yan. Malamig na kasi. So, dyan sa na-portion na yan, dyan siya lumalamig at umiinit. So, napakaganda nito, no? Kung mayroon kayong mga medisina na kailangan ng mababang temperatura. So, maganda to, no? Gandang unit to. Ayan. So ang kanyang brand ay Kaisa Bela. Designed by Switzerland. Ayan. Shout out Erwin sa mga taga Liberty dyan. Yan ang bago kong partner dito sa Katarman Northern Summer. Okay, thank you sa panonood. Paki-like and subscribe naman sa ating YouTube and Facebook page channel. Bye-bye.